Praise God. Are you now ready to listen to the Word of God? Amen. Sa Tuesday, ginabala ko ni Pastor, I will go to Sarah. Siguro, kung okay sa inyo, you preach in the afternoon. Daw isitan pa ko tali, kaya naglo kay Lord. Pasitigan. Bisan medyo butay sa akong persiki, Lord, I will accept the challenge. And so here I am this afternoon standing before you. And pangabay ko tanan, let's all stand up. Pagkabasa kita sa dinalan nga makita sa libro ni Matthew. Matthew 13, 10 to 17. Okay. Uligan niyo po ha, basa. Matthew 13:10, start. The disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" He replied, "The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For I tell you the truth, many prophets and righteous men longed to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it." Let's pray. Madamo nga salamat, Ginoo, ikaw na ang naghapla sa imong mga pulong. Ikaw man ang maghapla sa mga galunggan ang magapamati sa siningkapon nanon. Bisan pa ikaw maghapla sa tagipusoon, Ginoo, nga mangin receptive sa imong mga pulong. Salamat, Lord, nga ang imo bala ang Espiritu magapihak-pihak sining mga messages, O Lord. Agad to mag-satisfy sa mga kinahanglanon, mag-pulong sa kauhaw sa tagipusoon, nga nagakauhaw sa imong mga pulong, kag magatudlo, Lord, sa gusto ang pagkahapon nga dalanon. Huligi kami, Ginoo, sa siningkapon nanon, matagaan namang justice sa imong mga pulong, kag hindi lamang namang mabatian, kundi amang giti kabuhi. Agad to, Ginoo, ang amang kabuhi will be a melody and a harmony before you. We bless you this afternoon, even as we feast on your word. In the name of Jesus, this we pray. Amen. Thank you for standing. You may now take your seats. See, Jesus, very fond of telling parables. Namian na sa gamay ko, I remembered, malabasa ako, I started reading in the grade 3 na ko pala. Tapos, ako ilang tao nga permi sa library. Kaya ginapang kay nagabasa ako sa mga novels. And then, isa sa mga favorite ko na ang mga princess, mga Once Upon a Time, namian, kita ko silang basa. Kag ang mga stories nga fable ba lang? Especially
Aesop's Fable. Sino nakabati? Sino kabasa sa mga muna? Bawal again. Pero tumtuman nyo na ang isa sa mga story ni Aesop. Ang fox bala. One day, buka. Ano siya sa itik? Siya katamaan kay ara siya sa orchard. Sanda mo daw ang mga grapes. Karon ang grapes medyo taas, di ang fox damay. Ang story goes this way. Paglakad yun dito, sagad siya kalabot ang mga grapes. Pero hindi niya malabot until such time na nagkakalatos. Tumba siya, nagkakagusliya nga ilong. Kaya ginaway din kalabot sa grapes, kaya para siya kanamigid. Pero hindi niya malabot. Sa muli, sobra niya kakapoy, sobra niya kaugot-ugot. Yan give up sa ano ba yan? Maida. Total. Ano man na? Aslo man ang grapes. Pati ano na? Ako na. Anyway, the grapes are sour. Ako na iya consolation sa iya ng kaugalingon. So, these are fables. Siguro, para maintindihan natin tanan, let's define what a parable is. Nga ginahambal ni Jesus. Ang parable, the fable man na, is a short tale or story that illustrates universal truth. Sa una, permit na nabatian, ang parable ko is an earthly story with heavenly meaning. Amo na ito nabatian. And, ang kinalain nila sa fable, ang parable, usually, especially sa parable ni Jesus, mga tao yung ginagamit. Pero sa fable, yung mga animals, plants, inanimate objects, and forces of nature. Usually, ang muna ginagamit sa ginatawang na fable. Pero sa parable, kung nakabasa ka mo sa madamang mga palanggiran, na ginahambal ni Jesus, usually, ginagamit niya ang mga katauhan binigay sa Bible. So, Jesus was so fond of telling parables. Sa una, pag-intindi ko kung maghambal si Jesus o kung magtudlo siya in parables, wise ba mo? Dason as if nga ginasira niya ng mga tao, daw kalapit sa iya. Pero ulihin na talutanggan, especially in the context ng aton nga kingdom teachings, nga if the Lord Jesus teaches in parables, ang buot na si Limon, you are not one of His disciples. Kaya sa atong ginbasa, ang mga katawan na usually ginabala ni Lord in parables, ang mga tao nga daw nagapamati, pero wala nakahamok. Daw nagalantaw, pero wala sa may nahampan. So it's more of a negative thing. Ang mga disciples nagpalapit sa iya, Lord, why do you speak to people in parables? Pero sa amin niya nga gina-explain mo. So, amo na ginambal ni Lord, kay sila hindi bukas ang takipuson. That is, especially sa parable of the sower. That's why this afternoon, ang atong mga pag-istoryahan is about the parables and the kingdom of God. Sa Matthew chapter 13, kung babasahan nyo, si Jesus nagwa sa balay. And then, He sat down by the lake. Lapit puro mo, lapit puro ang balay sa lake mo. Pero, before earlier than that same day, si Jesus nagdiskurso sa mga Pharisees. Kaya ang mga Pharisees, ginasunod siya, sa di na siya magkadto. Di Sabat,
before that, it was a Sabbath. Ang basa mga Pharisee, na ang mga disciples, nakakuha sa grain, kuha nila na ginakaon, hindi pala unlawful na during Sabbath. Ang sabat ni Lord sa ila ay, ang Sabbath is not, man is not made for Sabbath, but Sabbath is made for men. And I am the Lord of the Sabbath. Yung may kamukadundong sa si David, yung duto, siya kagat iya ng mga kwan, ng mga katawan, nagsunod sa temple, gikaon nila ang mga kumbaga, sacred na mga bread. It was not accounted to him nga unlawful. Tapos, nagsulod siya sa temple, nag-preach dito. May isa to tao nga ito sa kamot. Gintistingan na naman nila si Lord. Lord, nang hindi ka magsiling, ihihin mo ng tao kay Sabat. Subok, siling na ni Lord sila, sino sa inyo na madula ang isa ng kakarnero, hindi nyo pagpangitaon during the Sabbath. God ginhil yan ito yung tao. So, nagplan sila nga patyo nila si Jesus, and Jesus knew it, kag naglakad siya. So, sa hapon-hapon ngayon na, amon to nagkato siya sa kilid sa lake. Sa ang mga katawan, si Jesus, hindi nila napantayan, ang mga katawan nakakita, amat-amat sila nagtipon. Kadamo sa ila, halin sila lain ng mga tao, sila lain ng mga dungog, lain ng mga lugar. They gathered around Jesus. Pagkatapos sina, bangot na kita niya ni Lord, tingnan mo matapunan siya. Ang iyaginin mo, nagsakay siya sa boat, kag nagkadto sa dagat o sa tubig, kag nag-preach. And this was what he preached. I think 7 parables to the crowd. And sa pagkatapos niya, amo to pamangkot siya sa niya mga disciples, why do you speak to the crowd in parables? Kagamo na ang rason ni Lord, kay sa gihapon, ang nila nga tagipusoon kay hindi sila mamato. Pero mga kauturan, ang iyang ba sa Matthew 13:16, blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For I tell you the truth, many prophets and righteous men long to see what you see but did not see, and to hear what you hear but did not hear. Could you imagine? Kung gahamba si Jesus sa sinin ng mga palaanggiran, the parable of the sower, the parable of the weeds, the parable of the the parable of the mustard seed, and pearl of great price, kadamog 7, I think, parables. Tapos, wala ka ni Lord na explain na kung anong meaning sila. What would you feel? Ano to yan? Kung siningon, pero, sa siningon ka po na nung, thank you, Lord, mayara kita Bible, we could go back to it, we could study it, and we will be able to learn and understand from the parables which the Lord has related sa mga katauhan sa itong tiningon. So, many prophets long for this time when the Word of God is explained, especially when it speaks through parables. So, may alam naman ako tatlo ka mga bagay na nakita kay wala si Lord inhatag na parable, especially in chapter 13 of Matthew, pag may mga cross-references siya sa Luke kag sa Mark, nga hindi nahanungod sa kingdom of God. As I was meditating, said ko, Lord, what do you want me to give to your people when I stand before them? Kay basing kingdom naman doon katalaka, kingdom. Pero since we preach the kingdom of God, halin sa January of 2013 up to now, June of 2014, 1 year and a half, we have barely scratched the surface sa sini na kamatuoran. And mind you, brothers and sisters, ang pagtudlo sa kingdom, hindi lang na daw kumbaga uyog ni Lord, hambal ya sa iya mga pulong,
I am telling you this because this is the reason why I was sent. To preach to you, to bring to you, to make you realize that ang akong naging obra sa pagkari, hindi lamang ang gospel of grace or whatever, but I have brought back everything in its entirety, and that is the entire kingdom of the Lord. And so, ako na, yung kaisa ba si ating balangakag, we do not take it seriously. We just take it for granted. Bagianta, tapos wala tagi na sa puso. Pero amo ini mga kauturan ang heartbeat ni Lord Jesus. Halin sa niya pag-umpisa, ginbungad siya na kadto siya to preach the kingdom, and all the parables he had is being supported by this. And so, studying the parables which the Lord shared, there are three things which it reveals. Una gid, okay, the parables reveal the essence of the kingdom of God. Okay. Ang parables nagapakita sa essence of the kingdom of God. So what is an essence? Ang essence, ina siya ang intrinsic or indispensable properties that serve to characterize or identify something. Kung silingon, hindi ka mangin amo sina kung wala ina nga klase, character, or quality. Amo na intrinsic. So, for example, a coin, intrinsic sa iya kay metal na siya, either gold siya or whatever kind of metal. Kahit kung plastic, hindi na siya maging coin nga ginagamit sa aton exchange, sa aton commerce everyday. So that is intrinsic. Or hindi pwede mag-do away, hindi pwede makakas. Kaya otherwise, hindi na siya maging amo sina. So, ang parables reveal the essence of the kingdom of God. And din na natin makita the parable of the yeast, which is found in Matthew 13:33. Arada. He told them still another parable. Sorry, kita, hindi ko kita. He told them another parable. So, the kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Di gamay, daw 60 pounds of flour, gamay na yeast, kagin masaya ini, until hindi mo makita ang yeast, pero nakita mo ang effect, kagag result sini sa dough, o kung sa harina. And that is exactly what the kingdom of the Lord is about. Ang essence of the kingdom of God is this: no other than the rulership or government of God in the lives of individuals and of society as a whole. Buot silingon, kung ang yeast, amo ang kingdom of God, kinahanglan ibutangin na siya sa kabuhi sa tao para nga ang rulership kag ang government ni Lord masalupsop sa atong mga kabuhi, masalupsop sa society, agud to makita ang result sini kag mangin mapuslanon kita. Okay? Okay. Remember nyo, I think, sobra sa kabulan nga wali diri. Kung ang rule, kung ang government sa Ginoo ginapasulod ta, we will have different intake. Huwag kita na namiyan sa mga daw
wala gahatag sa kayuhan sa atong kalawasan. We will have different ginapagwa. Wala kita nagahatag sa iban ng mga malaot ng mga pinulungon or expressions no? By our expressions, mabala nila na we are under the rule of God. Ang aton beliefs, ang aton relationships, ano pa iban? Ang aton attitude. You see, kung natubog sa rule kag sa government in the kingdom, may kinalain gidya, may diferensya gidya. You see? So katulad sa yeast, nga hindi mo makita and yet nag-affect sa dough, nag-affect sa harina, ang kingdom of God at the moment, hindi mo man makita. You cannot see it with your visible eyes at the moment. Yet, we could see the unseen hand of our Lord working in us. I think we are all proof of this. Sa una, no? Tamad. Sus. Pero bangod nga, amat-amat na realize ta, nga ginsubmit ta ang aton na kagalingon kay Lord, ginbaton ta sa as our Lord and Savior. And then, amat-amat intindihan ta, nga bangod sina, we have been ushered into a different kingdom. Now, we are trying our best nga ang yeast nga ina nga nagali sa kingdom ni Lord ma-work sa atong kabuhi sa society nga ini so that ultimately the kingdom of the world will be the kingdom of our Lord. Amen! Sa parable of the weeds, na-notice yun ang mga kauturan, dila mismo, if you have that read it, pagpulit nyo karon buksin nyo kay Matthew chapter 13. Basahan, pilang na naka-chapters man, verses rather. Kaya may isa dila ka parable of the weeds, nga iya istorya ang isa kataro, siya na ang tag-iya sa field. Kaso naghasik siya sa mga manami nga mga binhi. Sa kulihi, sa kagabihon, ang iya kontra nag-abot. At kag naghasik man sa lain kag malain evil seeds. Tapos, sa pagtubo nila, una-una daw palariyas na na-notice nyo, ang grass, kag ang wheat, o kag ang rice, kung kisa, na-press lang daw-press ang hilamon. Pero, makita mo, nga, lain sila na duwa, paagi sa ila, bunga! Yes! Ang buga siya kung sa ato na context, lain niya iya yung na bunga. Ang iya sa hilamon, bunga-bunga. Diba? Ang bunga-bunga na yan. Kung kisa gani, dawan pa na mo daw, may harap pa na hilamon nga, grabe mo lang pa-allergy. Siya na daw, algodon lang siya. Pero sa umpisa, hindi mo makita ang ila difference. But as they mature, you would really see the difference of the wheat from the tares. Siling sa mga alagad sa tag-iya ni Lord, hindi pala daw tanan, maayo man ang ginasik mo. Maaw kami mga lawaan na di man. Siling ni Lord, ang akong kaaway, naghimo sina. And this parable reveals that indeed there are two kingdoms working. Di siling sa mga alagad, yung di pa nga ako ni Lord ang mga evil, kag wicked, yung mga plans, siling ni Lord, hindi lang. Kaya mag-abot ang tinion, kung paano na sila maasaktan, maafektahan sa negative, ang mga maayo, bailang, kay harvest time will come. And everybody will be harvested, everything will be harvested, kag i-separate sila. Ang mga maayo, isulod ko sa akon, kaban kag ang mga malain, ibuta kag sunugon. So, gin-explain ni Lord ang interpretation ngayon na, and that is very true. Kung talawon mo, there are two masters.
atong kalibutan subong. Pero ang matuod nga ang field isa lang ang tag-iya. Ang isaya na ngalit lang kag nang haboy. Di ba? Very clear dito, isa lang ang owner, but there have been two masters, and this means there were two kingdoms. Pero mag-aabot sila ni Lord nga harvestan kang kahit sila niya ang iyang mga alagad, which are the angels. Amo ang mga harvesters, magatipon sinitanan, kagipang-separate ang maayo sa malain, ang maayo dalog ni Lord, ang malain itagbong sa kalayo or sunugon. So that's it. Very clear, the parable of the weeds. And so, ang aton siguro nga lesson from this, and I hope this will be our response to this, na bawat aware kita nga duwa ka klase ka kingdoms, and nag-ara kita sa kingdom of the Lord. Una, we should not worry. We should not fear. Not only is our today secure, our future is more secure in the hands of the Lord. Amen. Yes. Kagaya sa kagawa, yun yung ano yung boy, fear not. Ano gid ginakulbaan mo? Anong gid? Kaya ang tanan, gid preparahan na sa imo hari. You have nothing to fear. All you have to do is to be a good disciple, is to be a good citizen of His kingdom. Hindi ka na magwapa dira. Second, ano ang gina-reveal sa mga parables na iban? So second, parables reveal the value of the kingdom of God. Ang biliya, ang weight ya, kung sa atin pa. Kay, in our simple na definition, kung ano ang value mo, amo na ang worth mo. Ang bili mo. Okay? So, the value of the kingdom of God, objectively, ang objective value ya, aber gaano siya value or not, valuable, ginasaya. Okay? Kaya kung kisa, may araw yan nga, ang papel, card na card, bisan kay sino, hindi na siya yung valuable. Pero para sa imo, nga ginhatag ina sa isa ka tao nga lapit sa imo, grabe na yung valuable. Do you agree? Oo. Hindi gani, gaan ka sa kulintas, hindi man to siya, doon ka mahal. Kaya kung mahal, di na valuable sa tanan. Pero para sa imo, kaya naghatag sina, malapit sa imo, valuable ginaiya. Pero it might not have the same value sa iban. But not with the kingdom of God. Objectively, whether you give it value or not, whether you realize that it's valuable or not, ang kingdom of God is valuable. Why? Grabe. God sent His one and only begotten Son para ang kingdom naging dula sang tao mabalik. That in itself is a gauge, determines the value of the kingdom of God. And ang subjective value, yati amo na yay, amo to bago kayo na valuable ni para sa imo, pero hindi valuable para sa iban. Pero ang focus natin, ang basis natin for this is the parables of the hidden treasure and pearl of great price nga makita sa Matthew 13:44 to 45. Okay. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field.
When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. And when he found it, he sold everything he has. Wala na nasugpon, Jake. Okay. Pero ang sugpon sila, and when he has found that pearl, ginbaligya yung tanang ara sa iya, kaginbakal iya in a pearl of great price. Igi na mag-give up sa imo kung kaysa mawadaan ka, but no. Sa kingdom ni Lord, kung i-give up mong tanan, only because babalik ang tanan sa imo, pagyara pa ang pinaka-importante sa imo. Amen? So, isa pagit ka, siguro ka, practical reason for this is that the kingdom of God is the only channel by which genuine satisfaction and happiness can be found. Amula niya ang bagay nga wala sang kabugatan nga dala. Bali Lord, my yoke is easy, my burden is light. I hope we understand all of these things. Ako ni gusto ni Lord na intindihon naton. But kung kaisa, like the crowd, we could see, but we could not understand. We could hear, but we perceive nothing. And the last, hindi man siguro last, pero sa akon, ang isa pa nga gina-reveal sa parables is the efficacy of the kingdom of God. When we say efficacy, it is the capacity to produce an effect or desired result. Ano yun siya? Efficient? O kung efficient, efficacy or efficient, parehas sa sila meaning, the capacity to produce an effect or desired result. Kaya makita nato ina sa parable of the sower in Matthew 13:3-9. Sa una, permita ni nabasa ang parable of the sower. But when you read it in the context of the kingdom of God, it takes a different way, a different aspect, perspective. So, the parable of the sower, medyo lawig, sige lang. Then he told many things in parables, saying, may isa ka farmer went out to sow his seed. Those is 30, sige na, no? As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. So na-imagine na, samtala pangasik, nagtopa ang mga binhi sa kahuna yung laburo, no? Tiga. Then, kita sa mga pispis, ginkuha kaming taon. Some fell on rocky places, where wala damo nga soil. Ano natabo? Natubo gyapon ng seed. Pero because the soil was shallow, where is it? The soil was shallow. Sang guang adlaw, ang mga tanom narayong, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still, other seed fell on good soil, where it produced a crop, 100, 60, or 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear. Okay. So, nakita natin, may apat ka klase sa soil, ginhambal si Lord sa siningang parabol. Okay, the soil along the path, which is hard. Sa isa naman niya, sa damong bato, nga jutay lang, pero pwede katubo. Sa isa naman niya, damong thorns. Kaya choke yung plants. Kasi sa isa,
may maayo nga soil. Pero sa maayo nga soil, may ara pagid nga nag-bear 30, 60, 100 fold. So, hindi palanihas. And let's take a note that the efficacy of the kingdom of God on the good soil is like receiving the message of the Lord nga nagatupa sa lain-lain nga tagipusoon. Ang una interpretation ni Lord, diba? May ara nga nagatupa ang seed sa matiga. Pagtupa, dula gikao na sa pispes. Sila snatched by the evil one. Wala gid. Gintopan lang pero wala gid. Kapilaw na siya sa pulong ni Lord. Wala gid tig-agit. Katulad sinabi tagipusoon na ako sila. Ikadua, sa batuhon, may gamay na moisture, matubo, pero pag-abot sa adlaw, which is problems, gamay lang, anuman, amo ni giling mga lagad kay Lord. Daw hindi ako magpagalit. Gamay lang ang problema, gamay ng testing, gamay ng trial, give up. Wala na. That's the stony part. Kag may haba ni Lord, may tagipusuon na katulad sina. May araman nga, ara sa thorny place. Grabe ka dako. Pero, bangod sa mga upo dyan nga may mga talumon kag mga thorns, ginachok sa bangod sini, the deceitfulness of riches, and desire for material things. Amo na ang interpretation ni Lord. Choke sa word nga nabaton mo, galit wala nag-grow. Sa balay, ano na mo, grabe. May vine na pala nga, tukod-ako, nagigyan ng kahoy yan, pero mapatay akong pagayaan. Ay, burong budan yan. Until such time nga, ang kahoy mismo hindi nakahula. Kahit gin-choke na siya. Ay, butuod, galing mo. Nang araw na sa garden, may mga plants nga, ang ginakabudan sa yati ako na. May mga tagipusoon na kung hindi gusto ang priority, nakita natin nga daligid, nagaka-fail ang tagipusoon. Pero may man rich soil. Pero nag-yield sa 30, 60, 100 fold. So, may ara nga Christian nga, grabe ikaupod. Ara sa tanan ng mga services, basta grabe ka faithful. May ara man nga hindi masyado, may ara man nga kada Sunday lang. Siguro ako na akong pagkanaw sa 30, 60, 100 fold. May ara ang all out in the ministry. May ara man nga, ay, kasi ba ako balik? Kay Sunday, ganyan sa buong. Wala din na tatagan sa katilugan. So it really depends on the kind of heart, the kind of soil that we have. And this is revealed through this parable. Nga ang pagka-effective, pagka-efficient sa tulong ni Lord to produce an effect or desired result really depends on the kind of heart that we have. Mga kauturan, sa siningakapunanon, it is my intention and my desire in sharing this message na hindi ka pag-take for granted ang mga bagay-bagay na binagid may amot sa kingdom ni Lord. Kaya kung nalantaw natin pag nakita, this is the Lord's heartbeat. Amo kiniyaya yung heartbeat. Grabe kung especially iyang mga sayings, iyang mga ginapanghambal, if you read it, wala sa kingdom of God. Because that is the reason, that is His main mission. That is the reason why He was sent. And so, I hope nga hindi kita parehas sa mga katawan na sa crowd. Mabatian ta ang message. Tapos, dugay-dugay, hindi ta man naintindihan.
wala nagakadto sa atong heart, ultimately wala nagagawa sa atong lives. I hope and I pray na kita mga disciples niya kung i-clarify, explain ni Lord ang iya parables, ginapamangkot yun na yun ang mga disciples na intindihan nyo. Did you understand? Tapos basaba sila, yes, Lord, na intindihan. Bukod silingon, hindi lang naintindihan na na-recognize ang mind, kundi naintindihan git, ginutang sa heart, kang nagagawa sa kabuhi. Amen? Yes. So, the parables reveal the essence of the kingdom of God, which is the rulership of or the government of God in the lives of individuals and of society as a whole, because there will really come a time the kingdom of the world will become the kingdom of the Lord. And this is shown by the influence of the yeast of the dough, of the word, of the rules, of the laws of God as revealed in our lives. Parables reveal the value of the kingdom of God, that we will value everything that is in it over and above sa gina-value naton sa wala na pa na-realize ini nga mga bagay. And parables reveal the efficacy of the kingdom of God. Ala na siya, nagadepende na lang sa klase sang takipusoon na mayara kita, na nagabatol sini, at nagabutang sini sa atong kabuhi. And siguro ang final question is, are you a disciple or just a part of the crowd? I hope that this afternoon we see and realize that it is a must for us as citizens of the kingdom of the Lord, that we will have the eyes that see and understand, we will have the ears that hear and perceive.